Magandang umaga po sa bawat isa. Patuloy po tayo sa diwa ng pagpupuri at pasasalamat sa ating buhay na Diyos. At sa araw na ito ay ito po ay tinaguri ang Easter Sunday, na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay mula sa kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo, mula po doon sa kanyang pagkakalibing. Okay? So, bago po yun, gusto ko lamang pong i-review yung unang wika ng Panginoon sa Lucas chapter 23 verse 24, na kung saan sinabi po niya habang siya nakabayubay sa krus, "Father, forgive them, for they know not what they are doing." No? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay nakabayubay sa krus. Siya ay hirap na hirap. Alam po natin na siya ay pinarusahan, siya ay inakusahan ng mali, siya ay binalasubas, siya po ay binaboy, katulad ng isang worst criminal. No? Hindi po niya deserve yung kanyang kalagayan habang siya ay nakabayubay sa krus. So, sa kabila noon ay sinabi niya sa kanyang ama, "Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ang totoo, hindi lamang po ito nakapatungkol sa mga nagparusa sa kanya, hindi lamang nakapatungkol sa mga Roman soldiers, hindi lamang nakapatungkol sa mga Pharisees, sa mga religious leaders, sa mga taong tumalikod sa kanya, kundi ang sinasabi po niya ay para sa lahat, no? Sapagkat sa pagkakataong ito, siya po ay naging tagapamagitan, no? Naging tagapamagitan ng sangkatauhan sa Diyos Ama. Siya po ang nag-abogado sa atin. Okay? Sapagkat sabi po ni Timothy, "For there is only one mediator between God and man, and that is the Lord Jesus Christ." Siya lamang po yung tagapamagitan. No? Siya po yung namamagitan sa atin. No? Kumbaga siya yung nag-aabogado sa atin. Sapagkat siya nga yung naging Lamb of God that takes away the sins of the world. No? Siya po yung kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya sa pagkakataong ito, siya po ay tumayo bilang isang tagapamagitan. No? Sabi ng iba, "Bayo ka milapit kayong anak, kailangan lumapit ka kayong ima." Ano? Wala pong ganong sinasabi ang Bible. Ang sabi ng Bible, bago ka makalapit sa Ama, kinakailangan ikaw ay dumaan kay Jesus. No? Sapagkat siya ang ating abogado, siya ang tagapamagitan. No? At sa pangalawang wika, mga kapatid, yung pong binahagi sa atin ni Sister Erica, yung pong dalawang magnanakaw, na kung saan ang sabi po ng Panginoong Yesus dun sa isang magnanakaw, "Today, I tell you, today you will be with me in paradise." No? Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. No? Imagine, itong magnanakaw na ito, na ginugol niya ang kanyang buhay sa paggawa ng kasalanan, no? Ginugol niya ang kanyang buhay sa mga bagay sa sanlibutan. Subalit, sa pagkakataong ito, sa mga huling sandali ng kanyang buhay, no? Kasi sabi ng isa, no? Sabi ng isa, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka diyan sa krus, no? Iligtas mo ang iyong sarili at pagkatapos iligtas mo kami. No? Challenge siya si Jesus kasi yung pong isang magnanakaw, nakatingin lamang po siya sa mga bagay dito sa sanlibutan. No? Short term ang kanyang nakikita. Samantalang yung kabila, inamin niya na deserve nila ang kanilang kaparusahan. No? Kung bakit sila nakabayubay sa krus,
kung bakit sila ay tumanggap ng capital punishment, sapagkat sila ay gumawa ng masama. Sila ay gumawa ng labag sa batas. Sabi niya, ang taong ito ay walang kasalanan. Sabi niya, Lord, alalahanin mo ko kapag ikaw ay naghahari na. Alalahanin mo ako. So, nanampalataya po siya, no? Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, siya ay nanampalataya. At siya ay nakatanggap ng libreng kaligtasan mula sa Panginoon. Hindi dahil sa kanyang ginawa, puro kasama ng kanyang ginawa, kundi ito'y dahil sa kanyang marubdob na pananampalataya, doon sa kanyang pagpapakumbaba, doon sa kanyang pagkilala kay Jesus na siya ay Diyos. So sabi niya, remember me Lord. Sabi ni Jesus sa kanya, I tell you today, you will be with me in paradise. Oh, hallelujah. What a word of grace, no? Kasi grace is unmerited favor. Grace is a gift, no? Hindi po niya deserve na siya ay pumunta ng langit. Hindi niya deserve na siya ay sama ni Jesus. He deserved hell. And yet, siya po'y kinahabagan ng Panginoong Yesus dahil siya ay naniwala, dahil siya ay nanampalataya, no? Siya ay nanalig sa anak ng Diyos, kung kaya't siya ay naligtas. That is a word of grace. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At sa pagkakataon ito, nais ko pong ibahagi ang patungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus. Praise the Lord. This is the real foundation of our faith. Ano po? Ito po ang pinakamatibay na pundasyon ng ating pananampalataya, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Kasi ang walang pagkabuhay na maguli, wala pong saysay ang lahat ng ating ginagawa. Wala pong saysayan. Lahat ng ginagawa po nating pagpapagal, wala pong saysayan kung walang pagkabuhay na maguli. Kaya ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, ano po, gusto ko lang pong basahin, napakaganda po nito mga kapatid, at ito po yung ating tatalakayan. Ang sabi po dito, praise the Lord. 1 Corinthians chapter 15, ano po. Simulan ko po sa verse 17, ang sabi po dito, at kung hindi muling binuhay ni Kristo, si Kristo, kayo'y hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan. Walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay at nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin ay kay Kristo, ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, ang sabi po ni Apostol Pablo sa verse 20, si Kristo'y muling binuhay, no? Bilang katibayan na muling bubuhaying muli ang mga patay. Ano po? Praise the Lord. Kung paanong dumating ang kamatayan sa magitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa magitan ng isang tao. At yun ay walang iba kundi si Yesu Kristo. Sapagkat siya po ay 100% man and 100% God. Okay? Praise the Lord. So ito po yung ating unang punto, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat po ng ating ginagawang pagpapagal sa kaharian ng Panginoon, lahat po ng ating pagpupunyagi para sa gawain ng Panginoon, ang lahat ng yan, mga kapatid, ay mayroong saysay, sapagkat tayo ay muling bubuhayin kung sakaling aabutin po tayo ng pisikal na kamatayan. Napakaraming mga sikat na tao, no? Napakaraming mga naging dakilang tao sa mundo. Katulad po nila King David, sila Napoleon Bonaparte, sila Alexander the Great, Mussolini, sila Joseph Stalin, Nikolai Lenin, Karl Marx, no? At marami pang iba. Sila po yung mga naging dakilang tao, si Dr. Jose Rizal, no? Naging pinakadakilang bayani sa ating bansa. Sila yung mga dakilang tao, pero sila ay namatay, no? Sila po ay namatay, subalit
hindi muling nabuhay. Hindi po sila muling nabuhay. Hindi po katulad ni Jesus. Si Jesus ay namatay. Siya ay inilibing. Subalit sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Hallelujah! At si Jesus na ating sinasamba, si Jesus na ating sinusundan, ay buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya po, meron po tayong katiyakan, mga kapatid. We have the assurance that we will rise again. That all the dead will rise again. Will resurrect. Sila ay muling mabubuhay. Lahat ng namatay, physically, ay muling mabubuhay sapagkat si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. That is our great assurance. It is written in the Bible. Ito po yung nakasulat sa Biblia. At naniniwala po tayo that the Word of God is infallible. Heaven and earth shall pass away, but His Word, mga kapatid, shall never pass away. Hallelujah. Praise the Lord. So, we have the assurance of eternal life, sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. Hallelujah. Ngayon, ang pangalawa po nating punto, ito po yung katanungan. Maging sa kapanahonan po ni Apostol Pablo, nagtatanong po yung mga Kristiyano sa Korinto, paano bubuhayin muli ang mga patay? Anong magiging ayos ng katawan nila? Hindi mabubuhay ang binhing inihahasik hanggat hindi ito namamatay. At ang inihahasik ay hindi punong malaki na, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing yon ay sa kaniyang itinalaga. Bawat binhi, binibigyan niya ng angkop na katawan. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang mga pinuno, at iba ang mga isda. May mga katawang panlangit at meron namang panglupa. Iba ang kariktang panlupa at iba ang kariktang panlangit. Iba ang liwanag ng araw at iba naman ang liwanag ng buwan at iba rin ang liwanag ng mga bituin. Hallelujah! Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Hallelujah! Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang panlangit. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. So mga kapatid, pangalawa, tayo po ay bibigyan ng katawang panlangit ng Diyos. Hallelujah. Hindi na po ito yung katawan na dadalhin natin sa langit sapagkat ang katawang ito, ang sabi nga po ng Bible, ang tawag dyan ay tent. Ito po ay pansamantala lamang. Dito po yan, maiiwan po yan sa mundo. At kapag namatay po ang physical na katawan na ito, ito po ay mabubulok. Okay? Sapagkat nanggaling sa alabok, babalik sa alabok. Okay? So, ang katawang ito ay corruptible. Ito po ay tinatablan ng sakit. Ito po ay nanghihina. Katulad ng nangyari sa Panginoong Jesucristo. Nung siya po ay nabuhay dito sa mundo hanggang sa siya'y ibinayubay doon sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nakaramdam ng sakit, ng unimaginable pain, kasi po ganun po yung katawang panlupa, ito po ay tinatablan ng coronavirus, tinatablan ng mga sakit at karamdaman, kung ano-anong tumutubo. Okay? Ito po ay tumatanda, kumukulubot, sapagkat ito po ay unti-unting babalik sa kanyang pinanggalingan sa alabok. Subalit, ang pangako ng Panginoong Yesus
kapag tayo po ay muling binuhay, no? Kung tayo po ay aabutin ng rapture of the church, no? Yan pong sinasabing pagdagit, no? Dakilang pagdagit sa mga mananampalataya, no? O ang tawag ng iba is Resurrection Day, no? Pagkabuhay na maguli. Lahat ng namatay na ay bumuling bubuhayin, no? Bibigyan po tayo ng Panginoon ng Diyos na buhay, ng katawang hindi nasisira, ng katawang hindi tinatabla ng sakit, ng katawang hindi tumatanda, ng katawang hindi kinukulubot, no? No wrinkles. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi na po natin kailangan magpa-spa. Hindi natin kailangan magpa-makeup, no? Hindi na po natin kailangan ng makeup artist upang tayo ay gumanda ng surgery, sapagkat ang Diyos mismo ang mag-surgery sa atin. Hallelujah. Siya po ang magbibigay sa atin ng maluwalhating katawan, ng glorified body na tinatawag. Kaya, mga kapatid, magala ka kung ikaw ay na kay Kristo, sapagkat ikaw ay magkakaroon ng glorified body. Yan ang regalo at pangako ng Diyos sa bawat mananampalataya. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ganun po ang katawan ni Jesus kung siya po ay nabuhay na maguli. Siya po ay glorified body. Siya po ay lumalagos sa mga pader, no? Pero siya po ay nahihipo. Hindi po katulad ng Espiritu. Yung Espiritu parang hangin. Pag hinipo mo, hindi mo nahihipo, no? Pero ang glorified body ay nahihipo. Kasi nahihipo po nila si Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. That is the glorious body, glorified body. Hallelujah. Yun po ang pangako sa mga mananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya magalak po tayo sa pangakong ito ng Panginoon. Dahil ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay na maguli. At siya po ay binigyan ng glorified body. Hallelujah. At ganoon din po ang ibibigay sa atin ng Panginoon according to Apostle Paul. Hallelujah. Pangatlo po, praise the Lord. Hallelujah. Kung ganoon pala ang pangako ng Diyos na tayo ay muling bubuhayin kung aabutin tayo ng physical na kamatayan, no? O yung mga mahal natin sa buhay na namatay na mananampalataya, kung tayo ay bubuhayin, hallelujah, kung tayo ay bibigyan ng glorified body, ng maluwalhating katawan, hallelujah. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo ay dapat magpakatatag, no? Ang sabi po ni Apostle Paul sa verse 58, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, hallelujah. Magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Praise the Lord. Hindi po pala nasasayang yung ating pagpapagal sa Kanya. Hallelujah. Marahil sinasabi ng tao, parang sinisira natin ang ating panahon, ang oras po natin, parang gumugugol lang tayo ng oras sa wala. No, yun po ang sasabihin ng tao. Yun po ang sasabihin ng dyablo. Pero iba po ang sinasabi ng Biblia. Lahat po ng ginawa po natin o ginagawa po natin para sa kaharian ng Panginoon ay hindi nasasayang. No? Walang sayang mga kapatid. Sapagkat alam ng Diyos, maging yung kaliit-liitang bagay na ginawa mo sa Kanya na mayroong tamang motibo, no? Mayroong tamang puso, tamang pananampalataya, mga kapatid, yan ay gagantimpalaan ng Panginoon. Gagantimpalaan ka ng Diyos. Maliit man yan o malaki, nakikita ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Hallelujah. Praise the Lord. Yaman din lamang na tayo po ay nanampalataya na sa Panginoong Jesucristo. Yaman din lamang na tayo po ay sumunod na sa Panginoon. Hallelujah. Magpakatatag po tayo. Lalong-lalo na sa harapan ng mga pagsubok patungkol sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat hindi po nasusubok yung ating pananampalataya kung maayos ang lahat.
Mga kapatid, natetest po, nasusubok po ang ating pagtitiwala sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Diyos sa harap ng mga pagsubok, sa harapan ng mga problema, sa harap ng pandemic crisis na ito. Nade-define po tayo, nasusubok po tayo kung hanggang saan ang ating pananalig sa Diyos, mga kapatid. Kaya mga kapatid, hallelujah, purihin ng Panginoon. Napakaganda po ng admonition ni Apostle Paul. Hallelujah. Gusto ko pong basahin yung 1 Peter chapter 3 verse 19. Hallelujah. Napakaganda po nito. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. 1 Peter chapter 3 verse 19. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Ang sabi po dito, sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ng mga espiritong nakabilanggo. Yan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos nung panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong, sa tulong ng daong na ito, ilang tao, 80, ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako ng Diyos buwat sa isang malinis na budhi. Nililigtas tayo ng bautismo sa magitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo, na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Hallelujah. Si Apostle Peter po nagsasalita rito, mga kapatid. Hallelujah. Nung ating Panginoong Yesus ay napugto ang kanyang hininga doon sa krus, mga kapatid, siya po ay bumaba sa kailaliman. Marahil ay bira po nating marinig ang katuruan ito. Siya po ay bumaba sa kailaliman doon sa Hades, no? Doon sa place of torments, na kung saan nakabilanggo ang maraming kaluluwa nung panahon ni Noah. Lahat ng hindi naniwala at hindi nakasakay doon sa daong, silang lahat ay nangalunod, no? Ang lahat ng nilalang ay namatay nung mga panahon yon. Si Noe lamang ang nakaligtas at ang kanyang buong sambahayan. Hallelujah. Sapagkat sila ay naniwala. Habang ginagawa niya ang arko na pinagawa ng Panginoon sa kanya, hindi po sila naniniwala. Tinutuya po nila si Noah, no? Sapagkat tumitirik ang araw, summer, maliwanag ang araw, walang ulan, pero si Noah ay gumagawa ng malaking bangka. Siya ay tinutuya, hindi siya pinapaniwalaan, sapagkat pinangangaral ni Noah na darating ang judgment day. Pero tinawanan lamang po siya ng mga tao. Subalit dumating ang 40 days na ulan. Silang lahat ay nalunod, silang lahat ay namatay. So, ito po ay larawan ng bautismo. Praise the Lord. Kaya po, pag nagbabautismo po tayo, sila po ay ilulubog natin sa tubig. Sila ay muli nating itataas, no? Kasi yung pong pagtaas nila mula sa tubig, that is the picture, the beautiful picture of the resurrection of Jesus Christ. That is an expression of the resurrection of Jesus. Hallelujah. Ay yung mga nalunod sa mga panahon ni Noah, lahat ng sangkatauhan, ang buong sangkatauhan na hindi naniwala kay Noah, ang lahat ng nalunod, hindi na po sila muling lumitaw. Si Noah lamang po at ang kanyang buong sambahayan ang nakalitaw, sapagkat sila po nakasakay doon sa arko, mga kapatid. Kaya po, ito po ay larawan ng bautismo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nilubog sa tubig, ibig sabihin ikaw ay namatay na sa kasalanan. At ikaw ay muling lilitaw, sapagkat ang lahat ng makasalanan ay namatay noon.
Lahat ng hindi mananampalataya noon ay namatay. Si Moses lamang, ay si Noah lamang ang nabuhay at ang kanyang sambahayan. Kaya napakahalagang katuruan nito na si Jesus ay bumaba sa Hades, doon sa place of torments, kung siya po ay pagkamatay niya doon sa krus ng Kalbaryo at bago po siya nabuhay na maguli. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya po sa araw na ito, we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. The great and the real foundation of our faith. Lahat ng Kristiyano, ang sang Kristyanuhan ay naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At sapagkat siya ay muling nabuhay, ikaw ay muling mabubuhay. Ako ay muling mabubuhay. Tayo ay muling mabubuhay. Mamatay man ang ating physical na katawan ito, tayo ay muling bubuhayin. Pangalawa, tayo po ay bibigyan ng glorified body. Katawang hindi nasisira, katawang hindi tumatanda, katawang hindi nagkakasakit. That is the glorified body. Pangatlo, mga kapatid, dapat tayong magpakatatag. Dapat tayong magpakatatag sa ating pananampalataya. Sapagkat ang lahat ng ating ginagawa para sa kaharian ng Diyos, para sa kalwalhatian ng Diyos, ay hindi nasasayang. Hindi nasasayang. Lahat ay gagantimpalaan ng Diyos sa takdang panahon kung hindi tayo manghihinawa, mga kapatid. Kung hindi tayo susuko, kung hindi po tayo titigil. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang titigil, kapatid. Huwag kang titigil. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos natin, mga kapatid, hindi po siya tumigil hanggang sa siya ay mamatay sa krus at nagsakripisyo para sa atin, para ipahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa iyo at sa atin. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos na buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord.